Nanginginig ang bibig ni Marcela na parang nilalamig. Pakiramdam niya ay gumuho ang kanyang mundo at kumirot ang kanyang puso sa pag-iisip ng katotohanan ng katapusan niya. Please, please, huwag mo kong patayin. Nagmamakaawa ko sa'yo. Alam mo ba kung gaano kasakit ang mawala ang lahat ng alaala ng isang tao? Masakit na napalunok si Tyrone. Sabihin mo totoo ngayon, anak ba talaga ni Eliza ang mga bata? Tyrone, kung sasabihin ko ang totoo, hindi mo na ako papatayin, hindi ba? Tanong ni Marcela na sobrang lakas ng tibok ng puso niya. Wala ka sa posisyon para makiusap. Sagutin mo yung tanong ko o ipuputok ko to. Kinasa ni Tyrone ng baril. Oo, sagot ni Marcela. Linawin mo, Marcela. Tama ka, Tyrone. Anak ni Eliza ang mga bata. Sagot niya na umaasang bubuhayin siya ni Tyrone. Sa narinig, halos gumuho ang mundo ni Tyrone at nahulog sa kamay niya ang baril na hawak niya. Kaya hindi ninakaw ni Eliza ang mga bata na sumama siya sa kanila sa East Hill. Hindi nakapagtataka na nagsusumikap siya na tumulong sa mga bata na mabawi ang kanilang memorya. Pero pinarusahan niya ang isang inosenteng si Eliza sa pag-aakalang hindi para sa kanyang mga bata. Niloko mo ko. Masakit na ungol niya, galit na galit siyang sumigaw na biglaan. Niloko mong isang Tyrone Aliman. Sobrang nagsisisi siya sa ginawa niya kay Eliza at yumuko siya para kunin ang baril muli. Ikaw din bang nagpawala ng memorya ko? Oo, umiyak na sabi ni Marcela. Mas mabuting ilabas niya ang katotohanan at baka yun ang makapagligtas sa kanya. Ang kamatayan hindi parusa gaya ng pag-alala ni Tyrone. Ang kamatayan sa kanya ay isang paraan ng pagtakas sa malungkot na mundong ito. Ang parusa sa kanya ay impyerno dito, mismo sa lupa. Lumapit si Tyrone kay Marcela, ngunit mabilis na tumayo si Marcela at tumakbo palabas. Pinihit niya ang knob at nagmamadaling lumabas. Sinundan siya ni Tyrone at inutusan ng kanyang mga bantay. Dalhin mo ritong babaeng yun. Nahuli ka agad si Marcela at nila kay Tyrone. Pakiusap, huwag mo kong saktan. Ginawa ko yun dahil sa kapangmangan. Pagmamakaawa ni Marcela, umiyak ng taimtim. At ikaw nagsabi kay Nalo na hulihin din ako? Tumawa si Tyrone. Pakaramdam niya ginamit at naloko siya. Niloko siya ng isang babae. Siya ang pinakamakapangyarihang tao sa lungsod. Touching this woman is a sin against me from now on, deklara niya at saka nag-utos. Dalhin ng babaeng ito sa A-Island at itali sa pinakamataas na bundok doon. Pero bago yun, bugbugin niyo hanggang sa manghina. Hayaan siyang maranasan ng sakit na nakakapasong araw sa loob ng 7 araw at gabi. Pagkatapos ay isipin ko kung anong susunod na gagawin sa kanya. Sa kanyang utos, binuhat kaagad ng mga gwardya si Marcela at dinala sa A-Island. 1 oras at 45 minuto ang biyahe, papunta sa isang isla mula sa bahay ni Tyrone. Sobra ng araw doon at halos hindi tumubong mga halaman doon. Ito ay katulad ng isang desyerto na lugar dahil hindi ito produktibo, tanging isang matandang lalaki at ang kanyang pamilyang nakatera doon. Walang ibang tao sa North Hill na nakatera doon. Ang pamumuhay doon ay parang naninirahan sa impyerno dahil sobrang init. Ang pinakamainit na lugar ay ang tuktok ng pinakamataas na bundok sa isla. Napakataas ng bundok at dahil dito, mas malapit sa araw. Dito rin dinala si Marcela. Bugbog sarado at halos hindi na humihinga gaya ng utos ni Tyrone. Nakatali ang kanyang mga kamay at paa. Naging ang ulo, leg at likod niya. Tila siya isang sanggol sa masikip na sinapupunan. Kahit na wala siya sa ilalim ng araw, ang pagkakatali sa paraang binabaluktot ang iyong likod at ang iyong ulo ay sapat ng parusa. Maging ang ilan sa mga gwardya ay nalungkot para kay Marcela dahil ito ang isa sa pinakamasamang parusa na maaring maranasan ng sinuman sa mundo. Ang masama pa, 7 araw at 7 gabi siyang nandito. 1 araw pa nga lang na walang tubig sa ganitong kainit na sitwasyon ay sobrang parusa na. Ano pa kaya ang 7 araw? Isang demonyo at walang awa lang ang makakagawa nito. Nagchichismisan ng mga gwardya habang nagmamaneho pa uwi na nagsasabing dapat alam ni Marcela na wag hamakin si Tyrone. Ang iba naman ay naniniwala na mas mabuti pang wag na lang lumapit sa demonyong tulad ni Tyrone Aliman. Upang kumpirmahin ang ginawa ng mga gwardya, nagbihis si Tyrone at nagmaneho patungo sa A-Island. Umakyat sa bundok at nakita si Marcela na nakatali ng walang awa. Kahit na ang isang masuwaying kambing ay hindi maaring itali sa ganitong paraan, ngunit hindi siya nakaramdam ng awa sa kanya. Kung sino man ang lalaban sa lalaking tulad ni Tyrone Aliman ay dapat maging handa sa mga kahinatnan nito.
Bumaba siya ng bundok at kaagad siyang pumasok sa loob ng sasakyan niya. Eliza, nagkasala ako sa'yo. Babawi ako sa'yo habang buhay. Mabilis na nagmaneho si Tyrone patungo sa bahay na tinutuluyan ni Eliza. Pagka-park niya ay naglakad siya patungo sa bahay ngunit may nakita siyang papel sa pintuan. Bago hawakan ng papel, lumingon siya at tinawag ang isa sa mga bantay. Nang makarating siya sa harap ni Tyrone, tinanong niya ito. Sinong naglagay ng papel dito? Sa tingin ko'y si Miss Eliza. Dumating ang mga sundalo ng Pangulo at sinamahan siya sa isang oras na nakakaraan. Sagot ng guard at mabilis na idinagdag. Sinubukan ka naming tawagan ngunit hindi namin magawa. Pinalis ni Tyrone ng gwardiya at pagkatapos kinuhang papel, binuksan niya ito at may nakasulat. Mahal kong Tyrone Aliman. Kung una mo itong mababasa, pakitingnan ang pangalawang papel. Tinigil ni Tyrone ang sulat na binabasa niya at nilabas ang pangalawang papel na nasa likod nito. Ito ay resulta ng DNA test na nagpapatunay na si Eliza ang ina ng mga bata. Nalaman na niya ang tungkol dito. Pinagpatuloy niya ang pagbabasa sa unang sulat na hawak niya. Tulad ng makikita mo, yan ay isang patunay ng mga bata ay akin. Maniwala ka man o hindi ay hindi ko na problema. Literal na nailigtas kita kanina sa mga sundalong gusto kang hulihin. Pero pagising mo tinaboy mo ko na parang aso. Lahat dahil kay Marcela. Sana malaman mo balang araw na si Marcela isa lang masamang babaeng niloloko ka. Siyang nagpawala sa alaala niyo ng mga bata. Alam kong hindi kayo maniniwala dito pero hindi ko na ito pakikialaman. This time gusto ko na munang bigyan ng layang sarili ko. Gusto kong pahalagahan minsan sa aking buhay ang lalaking tunay na nagmamahal sa akin at handang tanggapin ang aking mga anak. Tulad ng nahuhulaan mo, si Nylon yon. Papunta na kami ng mga anak ko sa bahay ng presidente at bago matapos ang linggong ito, dedeklara ako bilang asawa ng presidente at bilang first lady ng bansa. Huwag mo nang subukan pang puntahan ng mga anak ko. Ito ay isang babala. Manatili ka kay Marcela at bumuo kayo ng sarili niyong pamilya. Paalam, Tyrone. Pakiramdam ni Tyrone ay gumuho ang kanyang mundo. Matapos basahin ang sulat, sinira niya ang pinto at umupo sa sofa sa sala. Siyang may kasalanan, siya talaga. Pinahirapan niya si Eliza. Tinaguri ang pinakamakapangyarihang tao sa mundo pero nalinlang ng isang babae. Pinagsalikop niya ang kanyang mga palad nang maramdaman niyang matinding kirot sa kanyang puso. Namula agad ang mga mata niya at bumalot sa kanya ang lungkot. Bumuntong hininga siya at tumayo. Gusto niyang takasan ang puso niyang nasasaktan pero hindi niya magawa. Pumunta siya sa banyo at pumesto sa ilalim ng tubig. Matapos makitang hindi nakatulong ang tubig mula sa shower, naglakad siya palabas. Tumutulong tubig sa kanyang katawan at nabasa ng sahig ngunit wala siyang pakialam. Naglakad siya ng walang patutunguhan sa paligid ng bahay. Pagkatapos ay nilabas ang kanyang telepono at tinawagan si Eliza. Hindi man lang natuloy ang tawag, ibinababa lang. Halata namang binlock ni Eliza ang linya niya. Pagkatapos tumawag siya sa dati niyang kaibigan, si Bruno. Si Bruno ay nasa labas ng lungsod mula nung pareho silang nagtapos sa universidad. Si Bruno ay kanyang kasama noong mga araw ng universidad at kahit na magkaiba sila ng kursong pinag-aralan, sila ay nagkakasundo at naging malapit ngunit ang distansya ay naghiwalay sa kanilang pagkakaibigan. Ngunit 2 araw lamang ang nakalipas, nabalitaan ni Tyrone na bumalik si Bruno sa North Hill. Nang sumagot si Bruno, tinanggap niya siya at tinanong kung maaari siyang pumunta sa kinaroroonan niya. Tumugon si Bruno sa pagsasabing hindi siya abala sa ngayon. Pagkatapos ay nilarawan ni Tyrone kung nasan siya at binaba ang tawag. Nagpalit si Tyrone ng puting damit at itim na pantalon pagkatapos naglakad pabalik para maupo sa sala. Pinipilit niyang huwag isipin ang pag-alis ni Eliza ngunit imposible. Binuksan pa niya ang telebisyon ngunit halos hindi na niya ito mapapanood. Nang 10 segundo nang bumalik ang isip niya kay Eliza. Habang nagpupumigla sa kanyang isip ay may narinig na katok sa pinto. Pasok, sabi ni Tyrone at pumasok si Bruno. Pagkatapos ay sinanyasan niya itong umupo at umupo siya. Muli niya itong tinanggap sa sinabing pangunahing dahilan ng pag-imbita sa kanya dito. Kailangan niya ng kausap tungkol sa kasalukuyang nangyayari sa kanya. Pagkatapos ng lahat na nangyari, wala siyang kaibigan. Palagi siyang nag-iisa sa kanyang malungkot na mundo. Pero ngayon parang kailangan niya ng kausap. Si Bruno ay nakinig sa kanya at bumuntong hininga. At dito ko iniisip na ang iyong buhay ay naging isang bed of roses dito sa North Hill. Bilang pinakamayamang tao sa North Hill, dapat ikabaliktaran noon ang nangyayari sa buhay ko. May pera nga ako, pero ang dami kong problema. Ani Tyrone.
Well, pag-iingat ang kailangan dito. Kailangan muna natin kumpirmahin kung talagang kusang umalis dito si Eliza o kung napipilitan siya. Hindi talaga natin masasabi kung anong maaring magawa ni Nylon. Tama ka, sabi ni Tyrone. Ngunit paano natin malalaman yon? Dahil sinabi mong binlock ka niya, paano kung tawagan ko siya? Sure, binigay ni Tyrone ang number ni Eliza at tinawagan ni Bruno, pero hindi pa rin siya pumapasok sa linya. Hindi ko siya makontak. Posible din napatayin ang phone niya. Tanong ni Bruno, hindi pwede yon. Alam mo't alam ko na 24/7 ang kuryente dito sa North Hill. Mas lalo akong nag-aalala ngayon, sabi ni Tyrone. Teka, ipinadala ni Bruno ang number ni Eliza sa isang tao nagtatrabaho sa kumpanya ng telecommunication upang malaman kung aktibo pa rin ang kanyang linya. Ang telecommunication worker ay sumagot kay Bruno at makalipas ang ilang minuto, ng linya iba na ayon sa directive ng user. Nang sabihin to ni Bruno kay Tyrone, sinabi niya, bakit iuutos ni Eliza iniblock ang kanyang linya? Wala bang importanteng tao na tumatawag sa kanya? Binlock na lang sana niya ako kung ayaw niya akong kausapin pero binlock niya ang linya niya. Parang kahina-hinala. Para mag-umpisa ng bagong buhay, kailangan niyang iba ng dati niyang linya. Parang mga tao sa nakaraan niya ay mawala na sa buhay niya. Kailangan niya ng mga tunay na tao makakapagpasaya sa kanya ngayon. Samantala habang nag-uusap ang magkaibigan, isang hindi inaasahang panauhin ang biglang dumating. Nagpakita si Nylon at sinabing, mula ngayon, mahal na Tyrone, hindi mo na muling itutuon ang iyong mga mata sa ina ng iyong mga anak. Alam mo ba kung bakit? Dahil siya illegal na sa akin. Kumunot ang noon ni Bruno at nagsalita. Sa tingin ko, ikaw ang dayuhan na illegal na nagpapatakbo ng aming bansa. Tumingin si Nylon kay Bruno na unang beses niyang nakita. Paano mo ko napagsasalitaan ng ganyan? Nagsimula siyang maglakad palapit sa kanya na nakakatakot. Ano ang maaari mong gawin sa aking lupain? Tumayo si Bruno, handang hamunin siya. Bakit nandito ka na naman sa bahay ko, Nylon? Tanong ni Tyrone. Inalis ni Nylon ang tingin kay Bruno para tignan si Tyrone. Para bigyan kita ng huling babala. Pumayag si Eliza na mapa sa akin habang buhay. Lumayo ka na sa kanya. Talaga ba? Okay. Sabi ni Tyrone, nataranta si Nylon. Hindi niya inaasahan ang ganong tugon. Magaling Tyrone, naniniwala kung pumayag ka? Tanong ni Nylon kay Tyrone. Sabing lang niya, okay, hindi ka ba nakakaintindi ng English? Galit na tanong ni Bruno kay Nylon. Kinasusuklaman niya si Nylon. Mabuti, sabi ni Nylon at saka bumaling kay Bruno. May papayo ko sa'yo na huwag kang mangialam dahil baka maging biktima ka ng galit ko. Hinahamon kita, nasaktan ako at pinapangako ko sa'yo. Nabubugbugin kita hanggang sa huminto ka sa paghinga. Subukan mo, pangahas ni Bruno kay Nylon. Ang layunin ni Nylon dito ay tunay na pagbalaan si Tyrone na nakalimutan si Eliza. Nagpasya siyang huwag pansinin si Bruno at saka lumabas. Umupo si Bruno sa likod at bumulong. Puro salita. Sana sinuntok niya ako para makita ng banyagang yon ang hinahanap niya. Bastard! Ngumisi si Tyrone. Mukhang galit na galit ka. Pero ngayon mo lang siya nakita. Narinig ko na kung paano sinakop na lalaking yon ang North Hill. Simula noon may galit na ako sa kanya, sabi pa ni Bruno. Oo nga pala, bakit ka sumang-ayon sa kanya? Walang saysay na makipagtalo sa kanya. Kung totoong mahal ako ni Eliza, gagawa siyang ng paraan para makabalik sa akin, ani Tyrone. At ang iyong mga anak, kung gusto nila ng presensya ko, dadalhin sila ni Eliza sa akin, sabi ni Tyrone. Sigurado ka bang mabubuhay ka nang wala si Eliza at ang mga bata? Paano kung si Eliza at ang mga batay kinidnap ni Nylon? Aalamin natin pero huminahon na muna tayo. Kailangan ko din ng oras para magpag-isa. Ani Tyrone. Mapag-isa? Sa narinig ko tungkol sa'yo, wala kang kaibigan so technically, palagi kang mag-isa. Paano kung sabay tayong lumabas bukas? Nagkibit-balikat si Tyrone at sinabing, sige. Samantala, I love you Eliza, sabi ng gwapong nakatayo sa harap ni Eliza. Bakit mo sinasabi sa akin to ngayon? Pinirmahan ko na ang marriage certificate namin ni Nylon. Kasabay ng pagpirma, pakiramdam ni Eliza na durog ang puso niya. Ilang taon kong hinintay na sabihin mo to sa akin pero hindi mo ginawa. Nasaktan si Eliza sa wakas ay narinig na niya ang mga salitang matagal na niyang inaasam na marinig mula kay Tyrone. Hinawakan siya ni Eliza at hinalikan ng mariin. Gumanti agad ito ng halik sa kanya. Mas lalong tumindi ang paghalik ngunit pumiglas siya. Nang biglang bumuka sa mga mata at napagtantong nananaginip siya. Umayo siya ng upo sa higaan.
Hinigaan niya at napabuntong hininga, parang totoo sa kanyang panaginip na akala niya ay realidad. Bumalik ang isip niya kay Tyrone at nalaman niyang nananaginip siya. Pipirmahan na niya ang marriage certificate nila ni Nylon. Sa loob ng 2 araw at kasama nito, iaanunsyo na siya bilang First Lady ng bansa. Hindi niya alam kung pagsisisihan niya ang desisyon, pero baka ito na ang sagot para sa katahimikan ng buhay niya. Mula nang makilala niya si Nylon, naging perfect gentleman ito sa kanya. Maaaring tumagal ng panahon bago niya matutunang mahalin ang binata. Posible namang turuan ng puso, hindi ba? Tanong ng isip ni Eliza. Ang problema lang ay ang mga anak niya. Mula nang makarating sila dito ay nagrereklamo na sila na ayaw nilang manirahan dito. Habang nasa kanyang pag-iisip, isang mahinang katok ang narinig sa kanyang pinto at pumasok si Nylon. Napangiti si Eliza na makita siya. Kamusta ang meeting? Maayos naman. Ngumiti si Nylon at umupo sa tabi niya. Magkatabi na silang dalawa sa kama. Tahimik na ipinatong ni Eliza ang kanyang ulo sa kanyang dibdib habang hinahaplos ang kanyang buhok. Gusto ko talagang amoy ng buhok mo, sabi ni Nylon. Namula si Eliza. Salamat, sana maging maayos ang kasal natin ngayon. Sana, sabi ni Eliza. Pwede ba tayong mamasyal? Oo naman, inalis niya ang ulo niya sa dibdib nito at pagkababa niya sa kama. Tinulungan din niya itong bumaba sa kamasuyong dinala sa labas. Nagsisisi ka ba na pinaban mong dati mong SIM? Tanong ni Nylon. Siyang nagpayo sa kanya na ipaban ang lumang SIM niya para mawala sa kanyang lahat sa kanyang nakaraan. Dahil alam niya ang number ni Jane, nagpasya siyang iba ng kanyang linya. Tungkol naman kay Jane, kinausap na niya ito sa kanyang bagong number niya at binalaan siya na huwag ibigay kahit kanino ang kanyang number. Hindi naman. Ang concern ko lang ay ang mga anak ko, she responded. Huwag kang mag-alala, i-spoil ko sila na sobra para mas mahalin nila ako kaysa kay Tyrone. Paniniguro ni Nylon. Nang makarating silang dalawa sa isang liblib na lugar, ang lugar ay parang garden at nakalaan para sa pamilya ng presidente. Hinila siya ni Nylon palapit sa sarili niya at sinabing, gusto kita. Sinusubukang intindihin ni Eliza ang kanyang sinabi at nagtanong, anong ibig sabihin nito? Dinikitan niyang bigla si Eliza at naramdaman niya ang sandatang nais kumawala kay Nylon. Sa tingin ko, kailangan muna nating magpakasal ng legal, sabi ni Eliza. Kailangan pa ba noon? Ikakasal na rin naman tayo. Gusto talaga kita, Eliza. Muli niya itong hinalikan ng hindi inaasahan ngunit hindi tumugon si Eliza. Hinalikan niya ito sa unang pagkakataon sa bahay ni Tyrone nang hindi rin humihingi ng pahintulot nito. Bagamat hindi tumugon si Eliza, pinagpatuloy niyang paghalik sa kanyang mga labi na parang isang batang lalaking sumisip-sip ng candy. Naiinis si Eliza sa agresibong ginagawa nito kaya tinulak siya nito palayo. Kinagat niyang kanyang labi at nagkaroon siya ng sugat. Oh sorry, mabilis siyang humingi ng tawag nang makitang hiwa. Napabuntong hininga si Eliza. Dahan-dahan lang, kahit gusto mo kong halikan, dapat maging banayad ka. I'm sorry, sadyang nagiinit lang ako, sabi ni Nylon at dagdag pa. Alam mo namang hindi tama para sa akin na basta-bastang makipagtalik sa iba. Napabuntong hininga si Eliza at tumatras ng 2 hakbang mula sa kanya. So, gusto mo makipagtalik sa akin? Oo, please. Hindi pwede. Maghintay ka hanggang sa mapirmahan ko marriage certificate, sabi ni Eliza. Pero hindi ka naman na virgin o ano pa. Pareho na tayong matanda at alam na natin ang gusto natin. Ayoko makipagtalik, parang kang sabi ni Eliza. Pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, bumuntong hininga si Nylon at sinabing, okay lang. Mabagal siyang naglakad papunta kay Eliza. Marahan niya itong niyakap at hinalikan sa noo. Mahal na mahal kita. Sigurado ka bang hindi pagnanasang meron ka para sa akin? Tanong ni Eliza. Hindi. Mahal kita pero hindi ibig sabihin noon na hindi ko na mararamdaman na gusto ko makipagtalik sa'yo, sabi ni Nylon. Dagdag pa ni Nylon matapos ang ilang segundo. Pwede mo ba akong halikan? I promise, magiging maingat ako ngayon. Ulit? Kiss, hindi pa kikipagtalik, Eliza. Magiging boring ang relasyon natin kapag walang romance. Hindi to romance. Sus, matigas na sabi ni Eliza. Kung hindi mo man lang ako kayang halikan kapag hiniling ko, ibig sabihin ang gagawin lang natin sa ating relasyon ay ang pag-uusap at pag-uusap at pag-uusap. Ganun lang. Gusto niya itong halikan muli nang hindi inaasahan ngunit napalingon si Eliza. Wala ako sa mood na makipaghalikan please, sabi ni Eliza. Pero bakit? Halik lang naman. Kakasabi ko lang na wala ako sa mood. Gustong lumayo ni Eliza pero hinawakan niya ito at hinila papunta sa kanya. Eliza please. Alam mo namang naging mabuti ako sa iyo sa lahat ng oras. Kaya mo bang gawin ang gusto ko? Tanong niya.
Saglit siyang hinalikan ni Eliza at inalis ang labi niya. Nahalikan na kita. Ngumisi si Nylon. Halik ba yon? Pwede mo bang alisin ang sinturon ko? Excuse me? Nagulat si Eliza. Ang hardin na ito isang pribadong lugar. Huwag ka mag-alala. Hindi yan problema. Bakit gusto mong tanggalin kong sinturon mo? Para, alam mo na, ano bang problema mo, Nylon? Bakit ka nagkakaganyan? Paano? Ako pa rin to, pero pareho tayong matandang ikakasal na sa loob ng 2 araw. Masama bang i-demand ito sa asawa ko? Asawa? Hindi mo pa ako asawa. Hindi ko pwedeng alisin ang sinturon mo at nakikiusap ako. Kailangan ko na umalis. Pakaramdam ni Eliza sobra na si Nylon sa kanya. Gusto mo bang humanap ako ng iba at makipagtalik sa kanila? Medyo natagalan bago sumagot si Eliza. Pwede mong gawin ko anong gusto mong gawin. Pwede na ba akong umalis? Gustong-gusto ni Eliza na lumayo rito, na natiling pipi si Nylon. Siya ay ganap na tulala at naisip si Eliza na hubad sa harap niya. Naglalakbay ang imahinasyon niya na puno ng makamundong gawain ng isang mag-asawa. Pwede na ba akong umalis? Tanong niya ulit. Eliza, lumapit ka, utos niya. Wala talaga siyang kontrol sa sarili niya sa ngayon. Ayoko. Please, Eliza, please lumapit ka. Sumenyas to sa kanya. Hindi, lalayo na sana si Eliza sa kanya. Ayaw lang niya na magmukhang bastos. Hinawakan niya bigla ang kamay niya, tinila palapit. Binuhat niya ito na naka-bridal style at wala pang isang segundo, inihiga na niya ito sa damuhan habang nasa ibabaw niya. Nalilisik ang mga mata ni Eliza sa gulat. Ano sinusubukan mong gawin? Eliza, ito hindi mali sa pagitan ng 2 taong nagmamahalan. Mabilis nang tinanggal ang kanyang sinturon at tinapon to. Pagkatapos binuksan ang zipper at nilabas ang kanyang sandata. Ang seryosong sitwasyon ay bumungad kay Eliza. Sinusubukan mo bang pagsamantalahan ako? Sinubukan niyang umayos ng patayo at gusto siyang itulak ng buong lakas. Ngunit agad nitong inipit ang 2 kamay sa itaas ng ulo niya. Hindi kita pinagsasamantalahan. Mahal ko. Mahal kita. Ang tagal ko lang na hindi nakipagtalik at sa kasamaang palad. Hindi ko magawang makipagtalik sa taong hindi ko mahal. Kaya sa'yo lang ako pwede. Parang awa mo na. Huwag mong gawin ito. Sigaw ni Eliza. Habang pilit na kinakalma ang sarili. No, Eliza, come on, gawin na natin to. Anito habang sinusubukang humiga sa kanya. Walang halaga sa kanyang pagpupumiglas ni Eliza dahil mas malakas siya. Naramdaman niyang may mabigat na bagay na tumatama sa kanya sa likod ng ulo niya at natumba siya. Nang makitang wala na siyang malay, tinulak siya ni Eliza sa isang tabi at tumayo. Nagulat siya nang makita si Zoren. Zoren! Si Zoren ang gumamit ng tabla para tamaan si Nylon. Walang makakapanakit sa iyo, Mommy, sabi ni Zoren. Lagi kaming nandito para protektahan ka. Nakaramdam ng emosyon si Eliza at gusto niyang yakapin si Zoren. Ngunit umatras siya at kumawala sa yakap nito. Mommy, bakit mo gustong makasamang lalaking to? Si Daddy ang bagay para sa'yo. Bakit hindi natin siya puntahan at tumira kasama niya? Sinabi ng mga bata kay Eliza na ayaw nila narito, ngunit hindi niya sila pinakinggan. Bata ka pa, Zoren. May mga bagay na hindi mo maintindihan, sabi ni Eliza. Kung ganon, ipaunawa mo sa akin, hiling ni Zoren at tumalokip-kip. Hindi ko may papaliwanag sa'yo pero hindi kami para sa isa't isa ni Tyrone. Pero sa tingin mo ay nakatadhana kayong magsama ni isang mapagsamantalang ito? Si Nylon nakagigising lang mula sa kawalan ni tumayo at naglakad patungo kina Eliza at Zoren. Hey Nylon, please lumayo ka. Tumayo si Eliza sa harapan ni Zoren sa paraang nagtatanggol sa pag-aakalang gusto ni Nylon na sawayin si Zoren sa pagtawag sa kanya ng masama. Lumayo si Zoren sa likuran ni Eliza at tumayo sa harap ni Nylon. Anong gagawin mo? Hoy bata, matuto kang rumispeto sa nakatatanda. Iginagalang kong mga nakakatanda, ngunit hindi ko ginagalang mapagsamantala. Malakas na loob na sabi ni Zoren. Sa pagtingin sa kanya, kitang-kita ni Eliza ang karisma ni Tyrone sa kanya. Kagaya ng kanyang ama ang pagsasalita nito. Hindi ako ganoon. Pang matatandang issue lang ito. Sinubukang ipaliwanag ni Nylon sa maliit na bata. Sa susunod na subukan mong saktan ng mami ko, papatayin kita. Pinahayag ni Zoren. Anong sabi mo? Nagalit si Nylon. Walang takot na inulit ni Zoren ang kanyang sinabi. At dahil gusto niyang sunggaban ng maliit na bata, bago pa man siya mapigilan ni Eliza, naramdaman ni Nylon na may tumama sa kanya ng bato sa likod ng kanyang ulo at agad na umagos ang dugo, napaluhod siya sa sakit. Habang iniisip ni Eliza kung saan nanggaling ang mga bato, lumitaw si Zachary at si Kiel. Kung magising siya, baka patay na lang niya tayong lahat. Mami, bumalik na tayo kay Daddy, pakiusap ni Zachary. Nasa sahig na ngayon si Nylon, duguan. Ano ang gagawin ni Eliza ngayong harap-harapan ang ginagawang pananamantala sa kanya ni Nylon? Makinig kaya siya sa mga anak niya at bumalik kay Tyrone?
Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.